Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Pitbull, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga pong maikasan ang bigating exhibition fight sa pagitan ng current WBA Lightweight World Champion Gervonta Tank Davis at ng YouTuber boxer na si Jake Paul na siyang nakatakdang ganapin sa buwan ng November, ay siyang dahilan kung bakit naiwang walang kalaban ang current WBA Super Featherweight World Champion Lamont Roach Jr. Alam naman po kasi nating lahat na ang inaasahan ni Roach ay magre-rematch sila ni Davis nitong nakalipas na buwan ng Agosto. Subalit sa kasamaang palad po ay mas pinili ni Davis na labanan si Jake Paul kaysa sa kanya. Subalit may mga inilalabas nga po ngayon ng mga artikulo ang mga international boxing media outlets na ang former world champion at Emperor Promotions fighter na si Pitbull Isaac Cruz ang papalit kay Tank Davis bilang sunod na kalaban ni Lamont Roach. Magandang laban po ito kung sakaling tuluyan itong maikasa. Pero ang problema po dito ay dahil kailangan umakyat ng isa pang division ni Roach gawa ng sa 140-pound junior welterweight division na lumalaban si Pitbull. O kaya naman ay muling bumalik sa 135-pound lightweight division si Pitbull. Ganun pa man ay wala pa namang inilalabas na pahayag ang kampo ni Pitbull at maging ang kampo ni Roach patungkol sa usap-usapan na magtutuo silang dalawa. Sadyang yun lang daw kasi ang sinasabi sa mga media ng mga taong malalapit kay Pitbull at Roach na ang dalawang fighters daw na ito ang sunod na maglalaban bago magtapos ang taon na ito. Kaya naman mag-abang lang po tayo ng mga updates. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila nagiging bias nga po ngayon ang WBO sa current undisputed heavyweight world champion Alexander Usyk. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay humingi muna ng permiso si Usyk na magpahinga muna ng bahagya at wag munang lumaban upang makapag-recover umano siya sa iniinda niyang back injury. Pero ang gusto po kasi ng mga boxing organizations ay agad lumaban si Usyk at depensahan ang kanyang mga titulo. Kaya naman ang kumalat ang video na sumasayaw si Usyk sa isang okasyon ay agad nagpadala ng sulat ang WBO kay Usyk kung saan sinasabi nitong iimbestigahan daw nila kung totoo ang injury ni Usyk. Kasi kung tunay daw ito ay bakit umano ito nakakapagsayaw pa. Nakikita po ito ng mga fans bilang pagiging bias sa parte ng WBO kung saan mukhang pinag-iinitan naman daw nito ng husto si Usyk. Iba naman kasi ang training camp at paglaban kumpara sa pagsayaw-sayaw lang. Tapos nagbanta pa ang WBO na may posibilidad silang tanggalan ng titulo si Usyk. Napaka-bias po ng ganitong galawan dahil si WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete na siyang may obligasyon pang makipag-rematch kay Charlo Suarez ay hindi nila pinagbabantaan ng ganito sa kabila nang wala itong planong labanan ulit si Suarez dahil nakapag-face off na ito sa IBF Champion Eduardo Nunez kahapon lamang para sa potensyal na unification fight nila sa hinaharap. Ganyan din ang ginawa ng WBA sa ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Noong may mga usap-usapan na magtutuo si Pacquiao at McGregor, ay agad binaklas ng WBA ang titulo ni Pacquiao nang wala man lang pasabi at direkta itong ibinigay kay Yordenis Ugas sa kabila ng hindi pa naman opisyal na maglalaban si Pacquiao at McGregor. Pero ngayon na mas pinili ni WBA lightweight champion Tank Davis na labanan si Jake Paul kaysa depensahan ang kanyang WBA belt, ay walang ginagawang aksyon ang WBA kay Davis. Kaya naman kayo na lang po ang humusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.